Ito po, Philippine Star. ICC Pre-Trial Chamber denies Duterte Camp's request. 'Di ba? Rejected. Ayan, no? ICC Pre-Trial Chamber has rejected. Nireject daw. Balita ng Philippine Star. Daily Tribune. International Criminal Court has rejected. Santo, ano nagbalita niyan? 'Di ba? Daily Tribune, ICC rejects Duterte bid to tighten ID rules. Reject po ang mga salitang ginagamit. Manila Bulletin. Ito po, One News PH, One News, TV5 po to. ICC judges reject defense proposal. Panay po reject yan. Ano po ang ibig sabihin yan? Totoo po ba na may nireject? Wala pong nireject kasi wala pong pinopropose. Ano po tawag doon? Kung wala pong nireject dahil wala naman pong hinihingi si Kaufman. Wala naman pong hinihingi yung kampo ni Duterte na ilimit sa passport at national ID. Sino po ba nagbalita niyan? Media natin na nireject. Media natin. Kahit sino pa ang impormasyon nyo, ang balita namin, ang impormasyon nyo si Conti, fake news pa rin kayo. Fake news pa rin. Di ba? Sino po nagbabalita niyan? Mga media. Mainstream media. Fake news. Binalita ba nila? Binalita ba nila na nireject? Binalita nila. Ngayon, asan na? Yung pala, binalita ba nila na si Conti nireject ng ICC? Hindi. Di ba? Nakikita po ninyo? Yan po ang ating mainstream media. Ngayon, nalaman natin, nagsalita si Kaufman. Wala naman palang proposal. Kaya walang nireject. Isa pa lang po yan. Eto pa po. May fake news na gawa-gawa lang nila pero yung basehan nila, parang mahilig yung mga yan sa ganito di ba? According to our reliable source. Di ba? Gawa-gawa lang nila pero dahil binalita nila, parang totoo na. Eto po, balita po nila. Babasahin ko po sa inyo yung binalita nila. Narito po rin yan sa X. Hindi po hearsay. Talagang fake news yan. Hindi hearsay. Fake news, sabuatan yan eh. Nagsasabuatan po sila pa. Meron ba nag-sorry? Sa mga nagbalita na nireject si Kaufman? Nireject yung Duterte? Wala. Kasi immune sila dyan eh. Hindi kami pwedeng setayin. Media kami. Pero ang vlogger, dapat walang pagkakamali ang vlogger. Eto po, binalita po to ng ABS-CBN. Ano sabi ng ABS-CBN? 61% of Filipino want other drug war collaborators arrested by ICC. Tignan nyo yung ano nila. 61% ng mga Pilipino gusto pong makulong ang mga kasabwat pa ni Duterte. Meaning sila Bato, sila Bongo, etc. Binalita ng ABS-CBN. Saan galing yung balita na yan? Wala namang mga malalaking rally. Di ba? Ang malalaking rally, bring him home. Bring him home. Tama? Ang malalaking rally, bring him home. Pero ang binabalita nitong ABS-CBN, 61%. Majority ng Pilipino gustong makulong si Bato. Meron ba kayo nakita man lang na movement na ikulong si Bato? Paano binalita yan? Siguro naman may source sila. Meron. Ang source po nila, para magka-ideya kayo kung paano gumawa ng fake news. Oo, pinagbibintangan ko kayo. Kayo ang tunay na fake news. Ayan. Ayan po ay ayon sa survey. Pero hindi po nila sinasabi kung sino yung nagpa-survey. Nililihim nila.
Babasahin mo ngayon. Sino yung nagpa-survey? Ayon po yan sa survey ng WR numero. Ha? May survey palang WR numero? Imagine, gagawa kayo ng balita batay sa isang survey nang hindi namin alam kung saan nyo pinulot. Parang yung Dolomite yan eh. Ayon sa UP, etc. etc. Pucha, isa lang palang taga-UP nagsalita na nakakasama daw yung Dolomite sa kalikasan. Samantalang sa pag-aaral ng DNR, ang Dolomite pala ay nakakapagpalinis. Ganyan po sila manlinlang. Sino yan WR numero na yan? Sino nakakakilala dyan sa survey na yan? SWS ba? Hindi. Pulse Asia ba? Hindi rin. O baka yung makilala na natin na Bagito pa lang. Yun po kasi dalawa na yun ang medyo talagang reliable. Sino po ba? WR numero. Ha? Hindi man lang No Limit Tangere? Hindi man lang Octa Arts Dancers? May bago na naman. Ganyan po sila mag-create ng fake news. Sasabihin, mga Pilipino gustong makulong si Bato. Utot nyo. Wala nga nagrarally na ikulong si Bato. Anong nagrarally? Nirarally? Bring him home. Bring him home. Ganyan po mag-create ng mga fake news itong mga media na to. WR numero. Ano yun? Sino yun? Basta. ABS-CBN kami. Kami magpapasya kung ano ang totoo at hindi. Kaya walang naniniwala sa inyo. Yung mga vlogger nagsasabi, ito po, narito po kami, nagbe-bring him home ang mga tao. Iba't ibang lugar sa buong mundo. Bring him home ang inano. Tapos kayo, ibabalita nyo, gusto ng mga tao na samahan pa. Ang tunay na gusto ng mga tao, makauwi si Duterte. Pinapakita yan sa sandamakmak na rally. Walang kahilingan na tinanggihan. Ito ang binigyang diin ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng mga ulat na nagsasabing tinanggihan ng International Criminal Court o ICC ang umano'y hiling ng kanilang kampo na limitahan ang partisipasyon ng mga biktima ng madugong drug war sa ginagawang investigasyon. Aniya hindi sila nagsumite ng ganitong kahilingan sa ICC, nataliwas din sa mga kumakalat na impormasyon. Well, this whole thing about the judges rejecting my proposal, that never happened. All that happened was that there were two activist victims representatives by the names of Joel Buttigieg and Christina Conti, who made all sorts of assertions in the press that I had asked to restrict victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used. That never happened. Paliwanag ni Attorney Kaufman na walang request na tinanggihan umano ng ICC. Ayon sa kanya, observations lang ang kanilang ginawa, kung saan naunang sinabi ng kampo ng dating Pangulo na dapat hingan ng national ID at passport ang mga biktima para matiyak ang pagkatao nito at upang hindi mahaluhan ng peke. All I was doing was I was relying on what the Philippines social security system requires for ID to be verified in the Philippines. This was the response that the defense made to the VPRS, which is the internal court unit which is responsible for assessing victims' applications. That's all we did. We made observations. We didn't make a request which was rejected. That's a big lie. Dagdag ng lead counsel na hindi naman din opisyal pang kinikilala bilang kinatawan ng mga biktima, sina Attorney Joel Buttigieg at Attorney Christina Conti. What they don't tell you is that they were not accepted at this present moment in time to be representatives of the victims, rather the OPCV, which is the unit which is dedicated to representing victims at the ICC. So this is not a question of the judges rejecting something that the defense asked for. Kaugnay ng issue, mayroon nang inilabas ang pre-trial chamber ng International Criminal Court na 20 pahinang kautusan kung saan nagpasya itong tanggapin ang mga dokumentong ipinanukala ng ICC registry bilang pagkakakilanlan ng mga biktima kabilang ang SSS, GSIS at UMID cards, driver's license, postal ID,
NBI at police clearance at kahit sedula at baptismal certificate. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.